Hello po, TL. Nakamute po kayo. Hello. Good afternoon po. Nakikita niyo po yung aking screen? Yes Yes po. po. Okay. Yes po. Yan. Oops. Ay, wait. Bakit nandito pa? Okay. Wait lang. Bakit nasa week 4 tayo? Yan. Nakikita niyo po yung screen? Yes po. Pag nag-switch po ako, nakikita niya? Yes po. Okay. Thank you. Ayan. So, 3 minutes po. Let's start. Ayan. Pasign na lang po ng ating attendance. So, yung ating attendance na i-share ko na po yung link. Okay, hanap na lang po yung mga names ninyo. TL, wala pa rin po sa chat box. Wala pa ba? Okay. Wait lang po, check ko ulit. Okay na po. Okay na po. Alright. Thank you. Okay. Kumusta po dyan? Especially sa Manila, no? Naulan, ano? Kumusta po ang weather natin? Okay ba? Maulan din po dito sa Cavite. Ingat po kayo, At may smog pa rin, ano? Meron pa rin po. Ingat-ingat lang po. Hmm. Okay. So, sino pong ating prayer rally ngayon? Sino yung magli-lead po ng ating prayer for today? Opening prayer. Habang nag-aantay tayo, 1 minute na lang. Yan. So, mag-start na tayo. Okay. So, sino pong nag-decide mag-lead ng prayer, mag-open mic lang po, and then let's start. Ay, mamita. Yan, may mga pumapasok pa. Okay, sino pong mag-start ng ating prayer, mag-opening prayer? So, let's go ahead na para makapag-start na po tayo.
PL ako na lang po. Okay, sige po. Miss Ayan. Fred, thank you. Hello po. Hello po. Ayan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Jesus Christ, thank you for granting us the opportunity to gather before your presence today. As we seek to discuss various matters, may you open our minds and enable us to make better decisions. Though we are not physically together, I pray for unity and love among this group, while humbly asking you to fill us with divine wisdom and grace. Guide us, O Lord, and let us grow in understanding and peace with one another. I pray this believing in your holy name. Amen. Amen. Okay. Thank you po sa ating admin nag-lead ng prayer. Thank you, Miss Opo. Fred. Okay. So mag-start na po tayo. Okay. Alright. So again, turn off your mic and open your cam if possible para naman kahit pa paano may nakikita akong kausap. Ayan. Alright. So thank you po. And again, yung questions will be entertained at the end of discussion. Okay. And only yung topics po na na-discuss or previously discussed, yun lang po yung a-answeran natin. Okay? So, para hindi tayo nag-a-advance masyado. Okay? So, let's go. Okay, now we are on 8th week. Okay? So, na-discuss na po natin last time is yung 7th week, unapplied cash payment income and unapplied bill payment expense. So for this week, we have advance payments from customers and advance payments to suppliers. Alright, so may questions po ba regarding unapplied cash payment income? Yung last week natin and applied bill payment expense. Clear naman po yung last week na practice niyo po. Okay po, clear. Clear naman siguro. Walang violent reaction. Alright, so let's go. Start na po natin yung new lesson. Alright, so this is, let's start with advance payment from customers. Okay, in recording advance payments from customers, we have two methods. We have asset method using accounts receivable and the liability method using customer deposit liability. Okay, so when we say customers, di po ba we're using yung invoice and sales receipt. Okay? So hindi po natin dapat kalimutan, syempre yung process flow ng invoicing. Okay? Kasi dapat ito po yung talagang naintindihan natin yung workflow. Kasi ito po yung workflow ng QuickBooks. Okay? So, again, yung proper workflow niya is invoice first, payment, and then deposit. Okay? So, sa invoicing, automatic po siya na AR and pupunta siya sa income. Okay? So, yung entry niya is AR and then income once na gumawa tayo ng invoice. Okay? So, pag clinic natin si invoice, ang i-entry lang natin yung sales income. Right? Nakamap na po yan, di ba? Initially, nagmamap tayo sa products and services. Okay? So, hindi po natin nakikita na nakalagay dyan, pero once na view nyo yung transaction journal ng invoice, ito po yung entry na ginagawa niya. Right? So, when we go to receive payment, ito naman po yung ginagawa niya. Binabaliktad niya, kino-close niya yung accounts receivable because we already received the payment. And then,
instead of depositing directly to the bank, dinideposit niya muna sa undeposited funds. Right? When we see the deposit in the bank feed, dito sa bank feed, sa bank deposit window muna, okay, ito po kasi yung bank feed. Pag nakita na natin sa bank feed na meron ng deposit, okay, puntahan muna natin yung deposit window. Okay, nasa plus new button siya. And then, i-deposit natin sa bank account yung na-receive natin dito sa payment. And then, babalik na rin niya lang. Okay? I-close niya lang itong undeposited funds and then, nasa debit side na yung bank account. Alright? And then, let's go back to bank feed. Ang gagawin na lang natin, since na-deposit na natin to sa, kumbaga kasi ito, nasa books natin yan. Ito. Nasa books yan, ni QuickBooks. Ito, galing sa bank. So, we only have to do is match the deposit. Yun po yung ating gagawin. Okay? Ma-match lang natin siya. Okay? Hindi natin siya i-add. Kasi magkakaroon siya ng duplicate transaction. Okay? So, meron tayo kasing options doon, hindi po ba? Categorize, find, record transfer, and record credit card payment. Okay? So, kung hindi siya nag-appear na nag-match, find match. Okay? Huwag niyo pong ika-categorize and then add. Find match and then match. Ano po? Alright? So, klaro po doon. Okay? Pagdating naman sa yung topic natin for today na advance payment from customers. Okay? Since advance payment siya, una, babaliktad tayo. Instead na mag-start tayo sa invoice, dito siya nagsimula. Okay? So, first, we receive yung deposit. Makikita natin siya sa bank feed. Ano po? Makikita natin kaagad siya sa bank feed. So, pag nag-categorize tayo, kung hindi natin alam, ask natin si client. Client, what is this deposit? Is this a sales or something else? Right? So, kung let's say sinabi niya, this is an advance payment from customer. Okay? Pero, in real life, bihira naman po siyang mangyari. Alright? So, sa case ko, wala pa namang nangyari na advance payment. Alright? Pero just in case na ma-encounter po, ito po yung mauna. Okay? Sa bank feed. So, wala muna tayong gagawin dyan. Ang gagawin natin, pupunta po muna tayo sa payment. Okay? I-receive muna natin yung payment from the customer. Yun dito. So, gagawin natin, ang entry ng received payment is undeposited funds and accounts receivable. So, nag-negative na kaagad si accounts receivable. Alright? So, remember, we have yung two methods na po. Asset account method tayo. Okay? So, we are using accounts receivable method. Okay? So, kaya dito, receive payment muna ang gagawin natin. Okay? In-skip lang muna natin to para ma-match natin. Alright? So, when we click yung receive payment, ang nakikreate niyang entry is undeposited funds and credit receivables, account receivables. Okay, then, pag pumunta tayo sa bank feed, i-match natin siya. So, magma-match siya. Alright? So, since this is advance payment, so nauna siya. Hindi po ba? Nauna yung creation niya. Nauna yung date. Okay? So, mahuhuli yung invoice. Okay? So, nagkakaproblema po, di ba? Nagkakaroon tayo ng unapplied payment.
Pero for this scenario, since alam nating advance payment siya, okay lang siya na mag-appear doon sa income statement natin and balance sheet. Okay? So, kumbaga magkakaroon ka lang ng notation na this is valid na unapplied payment siya. Okay? So, valid siya kasi kumbaga magno-note ka na lang sa FS mo eh. Kasi na merong advance payment from customers. Alright? So, kasi mahuhuli yung ating pag-create ng invoice. And then, pagka mag-create ka na, halimbawa, i-deliver mo na yung service or i-deliver mo na yung goods, that's the time na gagawa ka na ng accounts receivable. Okay? And then, you're going to apply yung deposit. Okay? Yung receive payment, ayan. So, maima-match mo pa rin siya. Okay, so mamaya mag-demo tayo para mas clear yung picture. Right? Okay, next. Okay, ito naman na po sa advance payment to vendors. Alright, parang katulad din sa ginawa natin before. Okay, advance payment. Parang sa bills din siya. Okay, bills and checks na ginawa natin. Ito rin siya. Sa advance payment to vendors, isa lang naman yung method. Okay? So, yun yung liability account. Using accounts payable. Okay? So, dito, kailangan alam din natin yung billing workflow. Okay? Kasi mag-start tayo, pabaliktad. Okay? So, sa billing workflow, nag-start tayo sa bill, and then, bill payment, and then dun sa bank feed, ima-match lang natin siya. Okay, so ganun din, parang sa invoice, advance payment from customers, dito advance payment to vendors. Tayo naman ang nag-advance. Okay, so itong bank feed, iiwanan muna natin siya. So gagawa tayo ng ito, bill payment, kasi gagawa tayo ng check actually. Okay. So, para ma-match natin yung payment tsaka yung bill. Okay? Kasi pabaliktad tayong gagawa. Parang katulad din nung invoice. Pabaliktad. Kasi these are advance payments. Okay? So, para mas maintindihan, puntahan po natin yung ating QuickBooks. Oops. Okay? So, puntahan na natin si QuickBooks. Ito po. So, let's say, si client, ito, meron tayong yung receive payment. Ayan. Ito. So, let's say, we have advance payment from customer. Ito, receive. Ayan. Okay. So, from Pablo Garcia, ayan, advance payment. Alright? So, pag nandito po tayo sa bank feed, pero usually wala naman itong nakalagay. Nilagay ko lang para mas ma-identify natin. Okay? So, kadalasan yan, minsan check lang. May attachment dito. May attachment dito. May column for attachment. Yung paperclip na icon. Yan. So, ibig sabihin may attachment siya. And then, makikita nyo kung ano yung details nun. Right? So, since wala tayong attachment dito, nilagay ko na lang siya. Alright? Para mas klaro. Ayan. So, for check, nagbigay siya ng check payment. And this is an advance payment. Okay? So, advance payment. Pag nag-find match tayo, wala pa tayong makikita kasi wala pa naman siyang, ayan o, wala pa tayong nagagawa. Alright? So, once na nakita po natin yan, okay, so, kung hindi klaro, i-ask natin si client. Pero for this example, nakalagay naman siya na this is advance payment. Okay? Receive siya, ibig sabihin, Pablo Garcia is a customer. Right? So, double tab lang tayo para makita natin.
Yan. Okay, so isang nandito, ayan, gagawa lang tayo ng receive payment muna nito. Okay? So, doon tayo mag-start sa receive payment. Right? So, from plus new, under customer, ito po, receive payment. Yan. Okay. So, kung hindi pa naka-add si customer Pablo, i-add po natin. So, Pablo. Oops. Yan. Ayan. Okay. So, nandyan na siya. Ayan. So, nag-prompt si QuickBooks. Pablo Garcia's payment doesn't have an open invoice to go with it. So, meaning walang invoice. Okay? Walang invoice si Pablo. Wala siyang open invoice. Walang AR na nakaset up. Okay? So, sabi ni QuickBooks, will save this payment as credit to your customer since you don't have any open invoice. If you want to record this payment without an invoice, use a sales receipt. Okay. Kumbaga, parang cash sale siya. So, yun yung sinasuggest ni QuickBooks. Pero alam natin na this is an advance payment. So, talaga mag-create tayo ng credit sa AR. Di po ba? Kasi ang invoicing natin, matik siya, nagka-create siya debit, AR, and then credit, sales. Alright? So, i-entry natin dito. Yan, nakikita niyo po yung spreadsheet. Yes po. Yes po, okay. Ayan, so sa normal invoicing, okay. Ayan. So, ang entry natin is AR and then credit yung sales. Tama po? Yan. Diba? Ganyan yung ating entry. Pero ngayon, since this is an advance payment, ang gagawin natin, magre-receive muna tayo. Okay? So, mangyayari, naka-receive tayo ng pera, ng cash. Ayan. So, undeposited muna natin. Undeposited funds. Okay? Kasi, nasa books tayo. Okay? Nasa QuickBooks tayo. Kaya, sa books pa lang, wala pa tayo dun sa bank. Okay? So, dito, i-credit natin si AR. Di po ba? So, yung first step sa normal invoicing is AR and then sales. So dito, undeposited funds and then AR. Okay? Yan. Okay, so wala pa tayong nire-recognize as sales kasi hindi naman tayo gumawa ng invoice. Okay, so ito yung first step, di ba, sa invoicing. Yan. Okay. So, dito, since advance payment tayo, advance payment, ito po yung una nating gagawin. Nagpunta tayo kaagad sa receive. Okay? So, ito yung entry natin sa gawin natin. Ayan. Okay? So, sabi niya, di ba, wala siyang invoice. So, magkano yung ni-receive? Okay? This is 1.5. Okay? So, i-receive lang natin yung 1.5. So, matik na siya. Pag nag-receive tayo, ito po yung, ayan. Okay? So, receive, ito. Ayan. So, yung date natin, kung kailan siya na-receive. Okay? So, 8/31. 8/31. Lagay natin yung date. Ayan. 8/31 and then yung method niya is check. Okay? So, lagay natin si reference kung anong check. Okay? So, ito. Check number.
Okay. Yan. So, dideposit natin siya sa undeposited funds. Right? So, yun po yung magiging entry natin. Okay? So, save natin. Ayan, nag-prompt na naman siya. Nire-remind tayo na isi-save niya to as credit. Okay? So, negative kaagad yung ating AR. Okay. So, yun naman yung gagawin natin kasi this is an advance payment. So, save as credit. Okay? So, check po natin, no? Yung ginawa nating entry. Para makita niyo po yung entry ginawa ni QuickBooks. Okay? So, punta lang tayo sa transaction journal. Ito po. Okay? So, ito na yung nasa QuickBooks natin. And then, ito, undeposited funds siya pumasok. And then, negative, nasa credit side, si AR. Kay Pablo. Na po? So, puntahan natin yung ledger ni Pablo. Okay. So, para makita natin yung picture. Okay. Si Pablo. Ayan. Ayan po. So, nakalagay, unapplied siya. Alright? Kasi, nag-receive muna tayo, di ba? We receive yung in advance ni Pablo. Ayan siya. So, may nakalagay na negative open balance. Hindi siya overdue, pero negative open balance. So, ibig sabihin, hindi naman siya dapat mag-negative, di po ba? Kasi yung AR niya, naka-negative. Okay? Kaya siya negative. Nasa credit side yung AR niya. So, ibig sabihin, wala siyang invoice. So, makikita natin dito na wala siyang invoice. Okay? So, unapplied siya. Pagdating sa report, makikita natin yan na unapplied. Tingnan natin, no po, puntahan natin yung report. Okay? So, yung natakil natin last time is, okay, yung unapplied. Diba? Ayan. So, napunta siya sa unapplied payment. May unapplied cash payment income. So, nandyan siya. Diba? Pero kini-clean up po natin yan. Pero since dito, alam natin yung scenario na ito. So, end of the month siya pumasok, diba? Okay. So, yung service, mararender natin yan the following month pa. Or kung kailan. Diba? In the future pa. Nag-advance payment siya. Ito po. Alright? So, pagka ganito, once na na-confirm natin na this is an advance payment, okay? So, ima-match na natin siya pagdating dito sa bank feed, okay? Dapat ma-match natin siya. Okay? So, ito. Okay? Refresh lang natin. Ayan. So, since nakapag-create na tayo ng receive payment, meron na tayong match. Okay? So, match na natin siya. Alright? So, let's match this one. Okay. So, makikita na natin yan dito sa register. Okay. So, August, ito. Ayan. So, galing siya sa bank feed, kaya may folder na siya. Ito po. Yan. Pumasok siya sa undeposited funds. Okay? Isa pa para ma-check nyo na galing siya sa bank feed is ito po, yung online banking matches. Okay? So, pag clinic nyo yan, ito na po siya. Yan, yung kaninang nasa bank feed, ito na po yun, na na-match na natin. Okay, so na-deposit na rin natin yan sa books natin. So, nag-match na sila. So, nandito na siya. Okay, ayan po. Naka-check na siya. So, 1,5. Ito yung check number. Okay, so check siya.
Alright. Now, okay, anong sabi ito, balik tayo dito. Ito. Okay? So dito, 'di ba, ito po muna yung ginawa natin. And then pagdating sa deposit, minatch na natin siya, 'di ba? Okay? So ang gagawin natin next is gagawa na tayo ng invoice. Okay? So dito, let's go to ano muna, yung customer Pablo para makita natin. Okay, kay Pablo. Yan. Okay, so wala pa siyang invoice. So magka-create tayo ng invoice. Yan. Okay. So since this is advance payment, so yung services natin, we are landscaping business. So yung services natin, let's say ngayong September ginawa, let's say ito, 11 na lang, September 11. Okay, so dito, since this is an invoice, dito pa lang natin i-recognize yung sales account. Alright? So, gagawa na tayo ng sales account. Let's say, grass cutting, no? Grass. Ayan. So, meron. Ayan. So, limbawa, ganyan lang natin ng yan. Okay, so magkano siya? 1.5. Okay, so 1.5. Tama po. Alright, so balikan natin yung entry natin. Okay, so nag-deposit na tayo, di ba? Sa AR, sa receive payment. And then gagawa na tayo ng invoice. Okay, katulad din ng normal invoice, AR and sales. Okay, so dito po gagawa na tayo ng AR and then sales. Okay, so lagyan na natin ng amount. Yan. Okay, so gagawa na tayo AR and sales. 1.5 and then sales 1.5. Okay, so okay na yung sales. Recognize tayo since gagawa na tayo ng invoice. Di po ba? Gagawa na tayo ng invoice, meron na tayong AR, meron na tayong sales. Okay? So, kanina negative yung AR, and then dito positive yung AR. Magko-close po siya. Alright? So, paano naman yung na-receive na natin dito? Okay? So, dito na-match na natin yan. Wala na tayong undeposited funds. Alright? So, pagdating dito, may isa pa tayong gagawin. Okay? So, since dito, dapat wala na tayong AR. So, i-apply natin siya mamaya sa deposit. Okay? So, dito. Okay. Ayan. So, dito, isa-save na natin siya. Okay? Save muna. Para makita niyo yung entry. Ayan. Okay. So, yung entry niya, ito. Yan. So, yung receive, yung AR, naka-debit, and then yung service income is naka-credit. Okay? So, may service income na siya. So, pasok na siya sa income. Okay? So, balik tayo kay, ano ba? Okay. Balikan natin si customer. Si customer Pablo. Ito. Ayan. So, meron na tayong invoice. Okay? Unapplied pa rin siya. So, hindi pa natin na-applied. So, ano pong gagawin natin para ma-apply? Okay? Ano po natin siya i-apply dito sa invoice?
Okay? Debit All we have cash. to do is, again, receive payment. So, dito sa invoice, i-receive natin yung payment. Okay? So, punta lang po tayo. Receive payment. Kasi wala na siya dapat AR. Dapat magpo-close na siya. So, ito po yung invoice natin. Hindi po ba? Tama? I-check natin kung siya nga yun. Yung kay Pablo. Okay? So, ito, kay Pablo nga, invoice niya ito, tapos yan yung ginawa natin, di ba? Yung grass cutting. Okay? So, balik tayo. Ayan. So, i-receive na natin siya. Okay? So, wala tayong ilalagay dito ng amount. Okay? So, dito pa rin siya. Copying lang natin. Yung method is check. And yung reference, ayan. And undeposited pa rin siya. Okay? So, dito, meron tayong credits. Doon lang sa lower part. Okay? So, nakalagay unapplied. Na po, ito yung unapplied payment. Ito yung unang-unang ni-receive natin kasi na-deposit na, di ba? Nag-clear na sa bank, pumasok na sa bank account ni client. So, kailangan po naka-check kung kanino invoice i-apply, kung anong unapplied payment. Okay? Kung ano yung deposit na na-receive natin. Ito yung advance payment. So, makikita niyo po siya, magzi-zero out lang siya. Okay? Wala na tayong amount to credit. Wala nang nasa credit side na AR. Okay? So, nag-match lang po siya. And, let's save and close. Ayan. So, nakita niyo po, wala na siyang open balance. Okay? So, wala na po siyang open balance, wala siyang overdue. So, zero out na siya. Okay? So, yung payment po natin kanina, unapplied. Right? So, eto na po siya. Okay? So, nag-clear out na siya. Okay? So, tama na siya kasi, although lalabas lang siya, pagdating natin dito sa report, punta tayo sa report. Okay? Tingnan niyo po yung effect. Okay? Dito siya sa August, di ba, nag-appear. Okay, so pag pumunta tayo sa, let's say, September, kasi sa September, na i-render yung service, okay, so lagyan ko lang ng months para makita. Okay, so pagdating sa September, wala na siya. Okay, pumunta na siya dyan. Okay, so nag-zero out na siya pagdating ng September. Kasi dito, nag-a-appear siya dahil ni-receive natin yung payment. Pumasok yung payment ng end of the month. Yung service natin, na-render ng September. Okay? So, if this happens within the month, magzi-zero out lang siya, magzi-sink in. Pero kasi, nangyari siya, end of the month, na-receive, and then yung invoice, yung services, na-render lang siya the following month. Okay? Kapag within the month, magsi-shrink lang din siya, magzi-zero out lang siya. Ano po? So, pagka ganito, kumbaga, notation na lang sa FS na bakit may unapplied cash payment. Okay? Oh, this is an advance payment from customer, ganito. Okay? Pero, if in case na wala namang advance payment na nangyari, okay, so we need to clean this up. Opo, kailangan pong malinis yan, kailangan pupunta siya sa income account lang. Okay, wala siyang unapplied. Right? So now, gawin natin yung next. TL, excuse po. Ito. Excuse po, TL. Okay. So, yung una natin ginawa is Hindi niya ako marinig. accounts receivable method, asset method. Ang gagawin naman po natin is liability method. Okay, customer deposit method. Okay, so kung kung customer liability, nasa liability
section po siya, di ba? Okay, kasi anything na deposit, utang natin yan dun sa customer. Okay? So, una po nating pupuntahan is kung naka-set up yan sa chart of accounts. Okay? So, kung hindi pa, kailangan pong i-add muna natin yan. So, ito, ayan, na-add ko na siya. Okay? So, ito, customer deposit liability. Okay? Ang type of transaction niya is current liabilities. And yung detail type is other current liabilities. Okay? And then, pagka naka-create na siya ng sa chart of accounts, meron na siya sa chart of accounts. Pupuntahan naman natin is yung products and services. Okay? Kasi gagawa po tayo ng invoice. Okay? Using yung current, yung deposit, customer deposit. Okay? So, kailangan din po natin siyang ilagay sa ating products and services. Okay? So, customer deposit, kailangan, ayan, nandyan siya. Okay? So, pag nag-create kayo, lagyan nyo ng name, customer deposit, ito. So, I sell, okay lang po yan. Kasi, dito sa income account, imamap natin siya as, hindi siya as income, kundi advance payment. Kaya, kukunin natin yung customer deposit liability account. Okay? So, just save and close. Okay? So, papasok na siya dyan. And, ngayon, puntahan natin yung transaction. Bank transaction. Okay. So, gamit tayo ng isa pa dito. Ito. Okay. Si Diego Fernandez. Alam nating this is an advance payment. So, meron siyang binigay na advance. Wala pa tayong nirender na service. So, ang gagamitin nating method is liability. Ay yung customer liability method. Okay? So, wala pa tayong nasa setup, di ba? So, wala pa tayong makikita dyan na account. Right? So, wala pa tayong nakitang account ni Fernandez, 850. Okay? So, ang first na gagawin natin is to receive this as sales receipt muna. Okay? So, gagawa tayo dito. Punta tayo para hindi magulo. Yan. So, sales receipt. Okay? Again, sa plus new, under customer, meron tayong sales receipt. Okay? So, mag-receive lang po tayo. Okay? So, anong pangalan na nun? Si Diego Fernandez. Okay? Diego. Yan. Diego Fernandez. Wala pa siya. So, i-add lang natin pagka wala siya. Okay? So, pwede na directly na nasa sales receipt tayo plus add new. Yan. I-add lang natin siya. Okay? So, kung alam details, yan. Lagay na lang po. Right? So, just save. So, nandyan na siya. Kailan natin siya na-receive? Okay? September 5. Okay, so September 5 natin gagawin yung receipt. Okay, so method, again, check, and yung check number niya, ito. Okay, so copy lang natin. Reference, ayan. So dito, since sales receipt yung gamit natin, so i-deposit na natin siya sa bank. Okay? Papasok na siya sa bank. And then, dito sa sales, since hindi pa nga siya nare-render, hindi muna tayo gagamit ng income account. Okay? So, gagamitin natin is yung ating customer liability. Okay? So, customer deposit. Ito. So, lalagay lang natin siya advance payment from customer.
Okay. So, 850 siya, di ba? Okay. 850. Ayan, 850. Okay? So, customer, nag-advance siya, si Diego Fernandez. Ayan. Okay. Ito, si Diego Fernandez, on September 5, nagbayad siya ng check. Okay, so deposit natin sa Wells Fargo. Okay, sa bank. And then, eto siya. Alright, so, save natin. And then, tingnan natin yung transaction journal. Okay, anong entry ang create natin? Okay, so nag-debit tayo ng bank. Okay, kasi pumasok sa bank. And then, yung credit natin is yung liability natin. Okay, kasi kumaga utang natin yan dun sa customer. So, nag-create tayo ng liability account, customer deposit liability account. Okay? So, tingnan natin si report. Saan po natin makikita yung liability? Sa profit and loss or balance sheet? Balance sheet po. Sheet. Sa balance sheet po, di ba? Okay? So, this is for September. Okay? So, run natin. Ayan siya. Okay? So, yung 850. Okay? So, nag-recognize na tayo ng liability account. Alright? So, let's say, na-deliver natin yung service. Okay? Kailan natin to, okay. So, pasok muna natin siya. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng match. Okay? So, there you go. Ito, may match na. Okay? So, papasok lang po natin siya. Okay, just save. Alright, so mapapansin nyo, wala na po siya. Nasa bank register na siya. Tingnan natin. Ito. Okay. So, pumasok na siya sa bank register. Ayan, may folder na siya. Pag i-check natin siya, okay, so legit na may online banking matches kasi galing nga siya sa bank feed. Okay, so, ayan po, 850. So, tama na siya. And then, nakita na natin na pumasok siya. Alright, so puntahan natin again yung ating customer. Okay, para makita natin yung ledger niya. Okay, si Diego. Ano ba yun? Fernandez. Ayan, Diego Fernandez. Okay. So, ito po siya. Meron tayong sales receipt. Okay? So, wala siyang open balance kasi hindi naman tayo gumawa ng AR. Pero alam natin na yung entry natin dito is cash and then deposit, customer deposit. Okay? So, ang gagawin po natin, September 5 ito, let's say September 15. Okay, 10 days after, dineliver natin yung service or nag-render tayo ng service. Okay, so Diego, yung customer pa rin, and then 15, ayan. Okay, so ngayon dito gagawa na tayo ng income account since this is an invoice. Okay, so lagay natin limbawa maintenance pa rin. Ay, ano ba? Ito. Ayan. So, this is maintenance for, let's say, September. Ayan. And yung amount, 850. Ayan. So, save natin. Okay. So, dito po, okay. So, ang create natin is diba? Ano yung entry natin? Diba? Pag invoice, AR siya. Eh, wala namang AR si pangalan to? Si Diego. Okay? Nag-advance pa nga siya. So, dapat ma-zero out natin yung AR niya. Okay? So, may gagawin pa po tayo dito sa invoice niya.
Okay? So, puntahan lang natin yung ginawa nating invoice. Ito. Ayan. So, pagdating dito, dapat wala siyang AR. Okay? So, dito, gagawin natin, magka-create tayo ng customer deposit. Okay? So, imamap na natin yung customer deposit, yung advance payment ng customer, advance payment from customer. Yan. So, dito, para ma-zero out natin siya, gagawa tayo ng negative sign. Okay? So, 0 na po yung invoice. Meaning, yung AR niya, na-zero out na rin. Kasi, zero out na siya, 0. Okay? So, i-apply na natin yung customer deposit. Okay? And then, save. Okay? Check natin yung ating entry. Ito po siya. Ayan. So, nag-zero out na yung accounts receivable natin and nag-recognize tayo ng service income. Okay? So, si customer liability nasa debit na. So, dalawa na po yung na-close natin. Okay? So, nag-close na si AR. Ito, mag-close din siya kasi deposit siya, customer deposit nasa debit side. Okay? So, tingnan po natin yung ating customer ledger. Kay Diego. Ay, Diego ba yun? Oo, tama. Diego Fernandez. Ayan po. Okay? So, nag-zero out naman siya yung invoice. Okay? Ito, paid na rin siya. Okay? Wala rin siyang balance. Kasi, nung nag-create tayo, zero out siya. Okay? So, tingnan natin yung ating report. Okay? Yung ating report, sa balance sheet, kung na-close si customer liability. Okay? Ayan. Ito po. Zero out na siya. Okay? So, ibig sabihin, na-apply na natin yung customer liability. And now, punta tayo kay, ano naman, yung advance payment to, ito, yan, advance payment to vendors. Okay? So, halos same lang din naman siya. Okay? Accounts payable din yung gagamitin natin. Alright? So, punta na tayo dito sa bank transaction muna. Okay. So, meron tayong advance payment from these two. Okay. So, ito na lang gagawin muna natin. 2 o'clock na. Ayan, para ma-entertain natin yung questions pa. Okay. So, ito, right? So, at the end of the month na rin siya nangyari. Okay. So, ang gagawin natin yan, gagawa tayo ng, ano bang gagawin natin? Is yung check. Alright? So, gagawa tayo ng check. Dito tayo gawa. Sa kabila. Okay? Kasi, magbabayad tayo, di ba? Okay? So, from supplier column, ito yung check. Right? Okay? So, nag-clear na siya, di ba? Wala pa tayong nagagawang check. Okay? So, sino na nga yan? Living Earth. Okay? Kay Living Earth. Okay. Check muna natin kung walang current bill si Living Earth para hindi tayo malito. Living Earth. Ayan. Okay, wala siyang open balances. Ito, expense lang siya. Ito kasama dun sa ating activity, di ba? December 2022. Alright? So, wala tayong open balance. Alright? So, gagawa na tayo ng check. Okay, check.
para ma-clear yung ating nasa bank feed. Okay, so si Living Earth. Okay, so once na nandiyan na sa list ng vendors ninyo, yan, auto-populate lang naman po siya. Okay, so kailan siya nag-clear? August 30. Okay, August 30. Ayan. Okay, so dito, okay, check yung ginagawa natin. Normally, pag check expense po yung ginagawa natin, yung kinakategorize natin, di ba? Dito sa category. Pero since we know na advance payment ito na gagawin natin dun sa vendor, sa supplier, wala pa tayong expense. Okay? Ang gagawin natin dito is accounts payable. Okay? So, accounts payable, ayan, AP, accounts payable. Okay? So, this is an advance payment to suppliers. Okay? And, magkano na yan? Living Earth, 1, 2. Okay, so 1, 2 po siya. Ayan. So, sisave lang natin siya. Okay, so balikan natin. Ito na siya, di po ba? So, meron tayong check payment. Ito, si accounts payable yung ginamit natin. Okay? Dito, balikan natin. Okay? So, since nag-create na tayo ng check dito sa kabila, so dito, i-refresh lang natin. Refresh lang natin para makita niya yung match. Ayan. So, may match na po siya. So, dito, ima-match lang natin siya. Pwedeng dito, or kung gusto nyo pa na makita yung details kung tama. Okay. So, ayan. Yung nakalagay, Living Earth. And then, yung description niya, Living Earth. Okay. So, pareho lang. So, pwede dito match o kaya dito. Okay. So, match natin siya. Pupunta na siya dito sa register natin. Again, nandyan siya. Okay, August 8. Ito na po siya. Okay, so check natin. Yan. So makikita nyo na galing siya sa bank feed because of this. Okay, online banking matches. Ayan. Ito yung nasa bank feed natin kanina. Okay, so nag-match na yung libro natin at saka yung bank. Okay, so tama na siya. Alright, so the next thing to do is ito dapat mag-match siya dito. Tama po ba? Dapat ma-match natin itong check payment sa i-deliver niya. Wala pa tayong nagagawang bill. So, gagawa po tayo ngayon ng bill. Okay? Bill. Ayan. Sa plus new, dito po yung bill. Okay? So, again, kung sino yung supplier, ayan, and kailan natin siya na-receive, di ba? 30. So, let's say, dineliver siya ng September. Okay? So, September na siya. Okay? So, let's say, September 8. Ayan. Ngayon, dito, magre-recognize na tayo ng expense. Okay? So, yung nakalagay doon is boulders. Materials natin yan. Okay? Materials and supplies. Okay? Yan yung account natin. Okay? So, lagay natin boulders and rocks. Yan. For 850, ay 1 to pala. Okay? So, 1 to. Yan. Okay, let's just save para makita natin yung entry. Okay, check natin. Okay. Sa bill, makikita na natin na meron tayong accounts payable, di ba? Credit. And yung supplies and materials.
meron na tayong expense. Okay? So dito, mas-zero out na siya dapat, di ba? Okay? So, kasi ito kanina, nung nag-release tayo ng check, nag-debit tayo ng 80. Okay? So, dito naman, nag-credit tayo ng 80. So, nag-zero out na siya. I-check natin. Okay? So, nasa supplier. Okay? So, supplier is Living Earth. Ayan. So, nandyan pa rin siya. Ayan, no? Negative. Overdue. Okay? So, may utang pa tayo. Hindi pa na-apply yung check. Okay? So, tingnan natin din yung ating report. Sansi report. Okay? Since this is a liability, okay, August ba yun? Okay. So, accounts payable. Ano ba ang date yun? September. September ba yun? Okay. Dito. August. Wala. Okay. So, hindi siya Tingnan natin. 9:30. Dapat papasok siya dyan. Okay. Nag-zero out na siya. Ay, teka. Wait. Hindi natin makita. Okay. Ayan. Okay, wala siya dyan. Accounts payable. Okay. Ayan. So, nandito siya. Tingnan natin. August. Okay. Ito po. Okay. Nasa August siya kasi pumasok siya ng August, di ba? Gumawa tayo ng accounts payable. Okay? So, debit side siya. Okay? So, nag-negative siya sa 80. Okay? Nakikita niyo po? Tingnan natin dito. Ayan, no? Ayan siya. Ayan, no? Negative. Tama po? Kasi debit side siya eh. Okay? Nasa report po tayo, ha? Ano tawag nito? Balance sheet. Okay? So, negative siya pagdating ng August. Yan. So, nung September, nag-zero out na siya. Lagay natin September. Yan. Okay? So, September, ito na po siya. Nag-close out na siya. Okay? Pero, pagdating kay, sa ledger ni supplier, tingnan natin, di ba? Hindi pa siya nag-close out. Kasi hindi pa natin na-apply. So, kailangan nating i-apply yung check. Okay? So, yung 1-2. Dito po, natin siya i-apply. Okay? So, may 1-2 pa siyang overdue. So, dito, let's make payment. Ayan. So, i-apply natin. Ito yung bill na create natin for 1-2 kay Living Earth. Okay? So, dito, makikita natin sa baba, may credits. Ito yung check payment na in advance natin. So, i-check nyo lang po yan, i-apply natin, and then, ayan o, mag-credit. So, pag naka-check siya, wala na. Okay? So, let's just save and close. Ayan po. So, nakita na natin na wala ng overdue si Living Earth. Okay? So, cleared na siya. Okay? So, wala ng additional na AP. Okay? So, nag-clear out na lang siya. Kasi, ninudge lang natin. In-apply lang natin yung advance payment natin. Okay? So, check natin the report again. Okay? So, yun pa rin siya. Wala naman tayong ginawa.
Okay. So, in-add lang natin siya, minatch natin. Okay. Gawin natin 2 buwan para makita. Yan. Okay. Ito po. Diba? Yun pa rin siya. 2 months. Ayan. Okay, makita natin. Ay. Ayan. So, ito na siya. Diba? Wala na siyang balance. Cleared out na siya. Okay. May question po ba? Malinaw po ba? Magulo? Okay. May clarification? Okay. Tanong po kayo. Magulo po? Saan po ang kayo naguguluhan? Pa-open na lang po ng mic para ma-clear natin. TL, dun sa application ng payment. Open lang po kayo ng Oo. mic para ma-clear natin kung saan banda magulo. Yung pong, hindi po, iano ko lang, no? Hindi ko po Yung kayo flow. Yung po marinig, application, mahina. hello? 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 Wait lang. Hindi ko po marinig, mahina. Okay. Sige nga po, paki-try. Ano na po ba nagsasalita? Hello po. Hindi daw siya makapag-open ng mic. Hello? Okay, nalilito Hello? po. Saan po Hello kayo po. nalilito? Sa Tayo naririnig billing? ni TL. Sa bill or sa invoice? Yung advance payment from customer. Hello, TL? Ayan, nahihina lang kasi. Teka po. Hello po? Ayan. Yes po. Yes. Hello? Hello po. Sige po. Ayan po, Miss Angeline, pwede na po kayo mag-talk. May nagsasalita na po ba? Hello po, Miss Angeline. Naririnig niyo na po, TL? Opo, narinig ko na po. Okay po. Nagsasalita na po si Miss Angeline kanina. Miss Angeline, hello po. Ay, sorry, iba pala yun. Sino po yung nag-ask kanina na question? Ako po, si Rosel. Ay, Miss Rosel po. Okay na po. Oo. TL, doon po sa application ng payment, manual po siya. Halimbawa, na-set up na yung advance payment, na-set up na siya. Then, nag-create tayo ng invoice. Hindi po siya magpo-prompt na mayroong nakaano na ima-match na dun sa na Opo. advance payment. Pagdating po kasi sa invoice, manual po siya. Okay? So, dito. Pag nag-create po kayo ng invoice, dun po, kung sino yung nagawa nyo ng invoice, kailangan dun nyo rin po gagawa ng receive payment. And then, kukunin nyo na lang kung merong advance payment, i-map nyo lang siya doon. I-match nyo lang siya. Hindi siya magpo-prompt na mayroong payment si ganitong Ang mag-a-appear customer. po kasi na match, dapat dito sa bank transaction, okay? Dito sa bank transaction is dapat payment. Okay? Yung Opo, receipt hindi po ba payment ang po una? natin, yun po ang dapat Ang una na match. oo. Hindi Ang una yung po kasi invoice. ang customer ang di ba? Nag-advance payment siya. Opo. Ang Kasi customer. once na nag-advance payment po siya, ang una po natin gagawin is to receive the payment. Correct. Opo. And then Opo. magsi-set up tayo, later magsi-set up tayo ng once Opo.
when Next the na po yung- services rendered, magsiset up po tayo ng invoice, correct po? Mahina kasi. Hello? Wala nang marinig. Wait lang po ah. TL, naririnig niyo ako? Ayan. Mahina lang po kasi hindi ko gano'ng marinig. Ayan. Hello? Sige po, narinig ko naman. Opo. Ang una po ay receive payment. Tapos, once na services rendered, magagawa na tayo ng invoice. Yan. Okay. Mauna po yung payment talaga. Di ba yung Opo. kanina ginawa natin? Hindi, ganito po yun. Ang Receive gusto payment ko po lang muna talaga. Okay. maintindihan. And then, mangyayari is, gagawa ka na ng invoice. Let's say na i-deliver mo na yung service or yung goods. So, gagawa ka na ng invoice. Okay? So, from there, ang entry mo is yung invoice AR. Okay? AR and then yung income account kasi magre-recognize ka na ng income. Invoice po kasi yan. So, para ma-clear yung invoice, dahil wala naman siyang AR, meron siyang advance payment, syempre, i-close din po natin kaagad yung ating AR. Okay? So, nandun na siya sa dapat ma-close na. Kasi wala na siyang Opo, AR. kasi Kaya ang ano ko po kasi, ang ano ko po kasi, advance payment. opo, ang ano ko po kasi, ang assuming ko, nag-assume ako, halimbawa, nag-receive ako ng payment, dinebit ko na yung cash, kinredit ko na yung AR. And then, afterwards, nag-create ako ng invoice, dinebit ko yung AR, kinredit ko naman yung revenue. So, ibig sabihin, meron ng katapat, dapat magsisiro na yung AR. Pero lumalabas pa din pagka hindi mo na-applyan yung payment, kumbaga na-oversight mo, na-overlook mo, na-apply, i-apply mo yung advance payment. At the end of the month, nag-run ako ng report ng AR, lumalabas na overdue yung invoice ko since hindi pa na-apply yung unang payment niya. Opo. So ang ano ko po, ang tanong ko, wala bang magpo-prompt yung system or mag-aano na merong advance payment na katapat ng same amount na nagkaroon ng advance payment? Wala po siyang prompt na magsasabing advance payment na po yun. Kasi nga, Or may pending na ano na opo, AR ima-manual po debit? natin siya na ilalagay yung, i-apply yung advance payment. Yun lang po talaga yung way para hindi siya nalalabas na AR. Okay, para ma-close natin siya. Kasi pagdating dun sa bank feed, dun lang siya magpa-prompt na meron siyang katapat na Yes, kamatch na nakamatch na na deposit. receive payment. Kasi gumawa muna tayo ng receive payment. So, pag nag-create na tayo ng invoice, hindi na po niya ma-match yun doon. Kasi in the first place, naipasok na natin siya sa register. Ano po? Kasi pumasok na siya sa bank account ni client. Nauna na siyang pumasok sa bank account ni client na i-match na natin sa receive payment ng books. Okay? So, later on po, yung invoice, kaya manual po talaga siya. Kaya kailangan masusundan po natin na kung saan talaga siya dapat i-apply. Kagaya po ng halimbawa, cash method tayo. And then nasa last part na ng ano, na halimbawa ang closing natin is June. Tapos tama ba? Ang closing natin is June and then ang beginning natin is July, beginning date of the year siya. So nag-advance payment si customer ng alanganin. Paano natin iti-treat? As accounts receivable pa rin o revenue na siya since close cash method tayo? Kasi advance payment pa lang po talaga siya. Wala pa tayong revenue. Okay? So, wala tayong makikreate na income. Okay? So, Kasi, naka-credit siya sa utang naka-credit po siya natin sa siya, accounts receivable. Opo, utang pa rin natin siya sa customer natin.
So, kahit cash po yung method of reporting, hindi pa rin siya dahil i-recognize Wala pang natin siya. services rendered siya. Opo, Okay wala po. pang service. Okay po. Get po. Thank you. Okay. Opo. So, notes na lang. Pagka gano'n na nakita natin siya unapplied, okay? So, whether unapplied income or unapplied expense po, mangyayari talagang notes na lang po. Pagka end of the month, hindi siya naalis, di ba? So, kung next month pa mararender yung services or madideliver yung goods na in order, gano'n. So, notes lang po. Okay, so valid naman siya kasi talagang naabutan ng cut-off. Pero if within the month, valid naman po siya. Okay? Kasi magzi-zero out lang siya. Okay? May question Oo pa nga po? po pala nasa liability account nga po pala siya yung advance payment po. Sige po. Thank you. Kasi Liability kapag parang naano customer ko deposit nasa yung accounts ginamit receivable natin. siya. Okay. Opo. Thank Kasi you. liability po talaga pagka customer deposit. Okay. So, meron pa pong question? Nalilito pa rin po ba? Okay. Ganito na lang, no? Para mapag-practicean niyo po, i-add ko na lang to sa ating activity para kung nalilito man kayo ngayon at hindi kayo makapag-question, ayan. Paglaruan niyo na lang po. Okay? TL, excuse po. Opo. Pwede mo kami bigyan ng assignment po, TL, para may mga gawa kami. Opo. Ito, yung ginawa ko ngayon, ayan, i-add up ko siya dun sa ating activity. Okay, pero hindi na siya kasama dun sa natin, no po, para hindi tayo magulo. So, this is August and September. Ayan. Para hindi po magulo yung natin. Just, kasi usually naman, bibihira naman yung nag-advance payment sa US. Hindi katulad dito sa atin na ayan, merong ganon. Okay? So nagre-require ng down payment, ganon. Di po ba? Bago i-render yung service or yung order mo, 50% muna bago i-deliver. Ganon. Yung assurance ba? Okay, so sa US naman po, bihira naman. Actually, dun sa mga clients ko, wala pa namang nangyaring mga ganong advance payments. Okay, just in case lang na magkaroon, so at least alam natin. So let's say may local client kayo na ganon, okay, so alam natin kung paano ang gagawin. Okay? So ang sabi po, mas doon sa invoicing, mas preferred nila yung yung customer liability method. Okay, kesa yung AR method. Okay, customer liability parang mas madali siyang intindihin kasi hindi pa talaga siya nare-render yung service. Okay, unlike yung negative AR. Okay, so mas preferred method yung customer liability. Po. Isasama ko na lang doon sa ating activity. Idadagdag ko lang. Okay. So, may question pa po? Or kahit hindi dito, sa mga past lessons natin para maliwanagan po. Sa TL, medyo nalito ako dun sa yung in-apply payment natin yun nasa AR, right? Opo.
Yung customer liability po, automatic nagki-clear na siya once na nag-ano tayo. Wala tayong AR na ano. Tama po ba? Opo, kasi dapat wala tayong AR kasi advance payment nga po siya dahil yung invoice na ginagawa natin doon sa QuickBooks, matic po kasi siya na Opo, kasi ang ano natin doon, debit AR, credit customer liability. Opo. Tama po. Tapos yung in-apply natin payment kanina is AR, ano po? Debit, Opo. dinebit nyo yung AR, credit. Kaya medyo nalito po kami kasi akala namin yun yung liability account. Opo. So nagdalawang ano po pala kayo, nagdalawang Opo. Bali, isang Ano kaya? invoice lang po yun actually. So, isang invoice and then nag-credit lang tayo. I mean, dinebit natin. Negative amount yung di po ba? Yung Opo. ating customer liability. Yes. So, nag-debit siya. Kaya negative. Para ma-close yung ating AR account. So, zero siya lumabas. So, wala tayong na-setup na AR. Pagka ganyan po ba, hindi pa pwedeng ano, parang tama po ba yung ano ko, yung credit note na lang? Credit note, teka. Kasi sa credit note, babalik ta rin niya yung yung AR. Ginagamit lang po siya kapag double transaction yung ating income account. Kasi sa credit note, babalik ta rin niya pareho yung income and then yung AR. Yun po siya. Kaya hindi po natin pwede gamitin yung credit. Yung dito kasi meron ito yan. Hindi po natin siya pwedeng magamit dahil So, babalik ibig ta rin niya sabihin lang po yung invoice. Okay? And yung AR, babalik ta rin niya lang. So, mawawalan lang ng revenue. Oo, ng revenue. Opo. Kasi ang presumption nitong credit note is double transaction nangyari. Double revenue. Okay, duplicate account. Okay? Kaya ang gagamitin po natin yung customer liability or AR method para sa advance payment. Okay, ganun din po dito. Hindi rin natin pwedeng gamitin si supplier credit. So, Sige po, pag-practicean na lang. yun lang po. Kailangan negative yung AP, negative yung AR para ma-i-apply natin kasi advance payment siya. Kasi itong dalawa na to, binabaliktad niya. Ito, binabaliktad niya kung ano yung nagawa mo dito. Okay, ang presumption po niyan is double transaction, duplicate transaction. Okay, kaya binabaliktad niya. Mawawala yung AP or yung AR, pero pati yung income tinatanggal niya. Okay? Kailangan ma-recognize natin yung income. Yung AR at saka yung AP lang ang dapat nating i-zero out. Okay? Kasi advance, nagbayad tayo ng advance. Or naka-receive tayo ng advance payment from customers. Yun po. Meron pa pong question? Hindi po ba siya pwedeng i-apply na lang ng journal entry instead na mag-set ka ng revenue? Ayun. Good question po. Katulad nga po nung nabanggit ko nung nakaraan, yung journal entry, mapifix niya yung balance. Pero yung account mismo, hindi niya po kayang i-fix. Okay? Yung amount lang po. Pag clinic niyo pa rin doon, hindi pa rin siya masusolusyonan. Okay? So, dapat talaga yung Kasi process tama. Hindi po ba ang Submit ano pa rin ang una pong ano natin dinebit natin yung cash, credit natin yung liability. So kung
mag-aano po tayo ng journal entry once na na-serve na yung service natin, magde-debit tayo ng customer liability and then credit revenue. Hindi po ba siya sa journal Opo. entry yon? To, to Opo. close the current the customer liability. Sabi ko nga po, ma-fix yung amount. Yung amount niya, magzi-zero out talaga. Kasi, clinose natin, di ba? Binaliktad natin Opo. using Mm-mm. journal entry. Pero yung i-clear out po natin talaga, nandun pa rin siya. Hindi natin na-fix yung Ibig sabihin source po, ng problem. lumalabas pa rin siya sa subsidiary Opo, ledger. opo. Although yung minimension ko po is yung amount. Okay? So makikita pa rin natin yan doon sa sa unapplied. Okay? Pag clinic po natin yung unapplied payment, makikita po natin yun na may transactions pa. Although nag-zero out siya, pero makikita pa rin natin siya. Dapat wala na tayong makikita doon sa unapplied na yun. Okay? So, dito siya. Tingnan natin. Yung ating hanggang September. Okay. So, August lang. Ayan. Ito po. Yan. Pag finix natin yan, dapat mag-zero out siya. Okay? As in talagang magiging malinis siya kapag yung proper ang ginawa nating method. Okay? Pero pag ginamitan natin siya ng journal entry, parang katulad din siya ng undeposited funds, ng unapplied, lahat yun, hindi po talaga siya mafi-fix ng journal entry. Ang mafi-fix niya lang yung amount. Pero ito, dapat magsisink in siya dyan. Ano po? So let's say, kasi nakikita natin to dahil naglipat ng month. Pero kapag iisang month lang siya, magsisink in lang po siya dyan. So mawawala siya. Okay? Pag journal entry ang ginamit natin siya, makikita lang natin siya dyan. Okay? Same, zero out lang yung amount. Okay? So pag yung proper ang ginawa natin na pag-a-apply ng mga payments, malinis po siya talaga. Wala siyang makikita. Wala kayong makikitang entry dito dapat. Okay? Hindi nyo siya makikita dyan. Pag clinic nyo, dapat wala siyang makikita dyan. Okay? So, dito, malinis talaga dapat ito. Ano po? Ayan, no? Unapplied. So, dapat wala siyang ganito. Okay? Pag nalinis natin. Okay? Pag proper yung procedure. Okay po. Kasi yun po talaga ang workflow ni QuickBooks. TL, para pong we have to memorize talaga yung process ni QuickBooks. Opo, yun po talaga yung proper workflow ng ng invoicing. So kaya nga po paulit-ulit ito talagang kailangan natin ma-memorize kasi ito talaga yung solution. Ito yung nagkakaroon ng problema pagka mali yung application. Okay? Since alam natin yung talagang workflow, alam natin siyang solusyonan. Kasi pag ginornalize natin siya, nandun pa rin po yung kumbaga, nandun pa rin yung dumi. Nalinis nga natin yung amount, pero once na clinic mo yan, makikita natin na marami. So, pag nag-clean up po tayo ng isang books, dapat pag clinic natin, as in malinis. Opo. Kaya, di ba, dun sa last lesson natin, di ba, journal entry won't fix the problem, di ba? Dun sa unapplied.
Kasi hindi niya nire-recognize si journal entry dahil amounts lang yung nililinis niya. Pero yung accounts, hindi niya po kayang linisin. So sa So, isang yung invoice po, tatlong entry siya tatlong entry mangyayari. entry, yun po yung, ito lang din naman siya, yung sa entries niya. And then, ang mababago lang doon is yung applied payment. Okay? Opo, Ima-match bali lang. tatlong journal entry ang ano niya sa isang transaction, sa isang invoice, tatlong workaround ang gagawin natin. Opo. Yun po. Basta susundan lang naman natin yung invoicing workflow. Hindi tayo maliligaw. Ayan. Okay. Basta advance payment, ilagay na natin siya sa customer liability account. Para alam natin na talagang dapat may utang tayo. Diba? May utang naman talaga tayo sa customer. Okay? Dahil advance payment pa lang yan. Tama po. Okay. Ayan. Nagulo pa po. Okay. So, ito po i-send ko na lang sa ating activity para mapag-practicean nyo po. So, pag nanood po kayo ng recording, sundan nyo po para mas clear yung pag-a-apply ng mga payments, advance payments. Okay? So, yun lang po. Basta na-master natin talaga yung proper workflow. Mabilis na nating maintindihan. Basta isa-separate lang po natin yung dalawang method. Okay? So, kung ano yung ginamit yung method, yun dapat lahat, para sa lahat, para consistent ba? Ayun. Okay. Meron ba? Opo. Yan. So, umpisa lang naman po yan na nakakalito. Once na nasundan po natin yung flow, madali na. Kasi kadalasan, pag nagki-clean up, may mga nakikita po tayong ganyan, unapplied payment. Opo. So, just in case na meron kayong makita, so balikan nyo lang po yung proper workflow. Masusundan nyo po siya. Yan, liability. Okay, meron pa po bang question? Or dinidecipher nyo na yung ating example? Hello? May nagsasalita po TL? ba? Apo. TL, regarding po dun sa mga nag-expire na QBO, Apo. ano po yung mga i-export namin para Okay. maulit at hindi na kami mag-reconcile dahil tapos na naming mai-reconcile. Opo. Bali, doon po sa account ninyo, saan ba tayo pupunta? Okay. Or, pwede naman pong, asa na ba? Pwede yung reports, kung let's say na-reconcile nyo na, pwede nyo pong i-download yung inyong P&L at saka yung
profit and loss. Kasi puro view na lang po yung magagawa ninyo doon sa expired. Para ma-import ninyo, okay? Pwede nyo pong i-export sa Excel and then i-save nyo as CSV file. Okay? So, papasok naman po yan lahat sa inyong bagong account. Okay? So, lahat po yan, let's say, puntahan natin ito. Ano-ano po yung mga reports na dapat namin i-export, TL? Yun na lang naman na po. Kasi kung naipasok nyo na, na-reconcile nyo na lahat, okay, i-import nyo lang. Okay, kahit na may mali doon, may import naman. May import nyo po yung profit and loss ninyo. Yan. So, export nyo lang po ito. Okay, export, papuntang Excel. And then dun sa Excel, pag nag-save kayo, i-save nyo as CSV. Para i-import nyo na po dun sa bago ninyong account na na-create. Okay, ganun din po sa balance sheet. Okay, export nyo lang po lahat. Kasi nandito naman na, pumasok naman na lahat. Okay, so export nyo lang po yan. Okay, ito, dito, yan. So, ganun din po. Tapos, gagawin nyo, import nyo na po sa bago ninyong account. Okay po. Yan. So, next week po, pag-usapan natin Yung chart of accounts, wala na po yun, TL? Yung chart of accounts, hindi na po? Kahit hindi na po, kung wala naman yan dyan, mag-create naman kayo. Or kung gusto nyo ipasok para wala ng creation, mag-create na, ipasok nyo na rin po. I-import nyo pati yung products and services. Ayan. Okay. Pwede na po yun. Para pag pinag-practicean niyo yung activity natin ngayon, meron kayong products and services. Kung gusto niyo po pati yung dati niyong in-import na customers and vendors, pwede niyo rin i-import sa bago ninyong account para pareho lang. Okay po? TL, Nasundan TL. po. Meron ba Yes po. tayong graduation po dito, TL? Sa Ano po? QBO? Meron po ba tayong graduation po sa QBO? Graduation. Yun lang po, di ko pa alam. Kasi sa zero po may graduation po kami. Oh, wow. Okay po. Hindi ko pa po natatanong kay Miss Fred. Si Miss Fred po makakasagot. Yes Okay po. I-raise ko na lang po ito kay Miss Rupa. Okay. Sige po. Thank you po. Welcome po. Yun po. So, antayin natin po. Anyway, may ilang weeks pa po tayo. So, by next week po, para magawa na natin yung ating activity, ma-finalize natin. So, yun po yung pag-uusapan natin. Ihuli ko na lang yung PayPal. Okay, kasi separate, ano naman siya. Hindi kasama dun sa activity natin. Okay, pero, after next mga 2 weeks pa, yung PayPal natin. So, by next week, yung ating activity para ma-finalize na natin before tayo mag-end ng ano. Kasi meron pa akong PayPal and yung para sa ano po, tawag nito, yung sa certification ng QuickBooks. Okay, and then yung partner, how to be a partner ng QuickBooks. So, yun na lang kung tatlo na yun ang i-discuss. So, hinamin natin yung isang one Monday next week para sa activities natin. So, kung may mga hindi pa na naka-catch up sa activity, okay, so ma-address po natin.
Okay, so 1 month lang naman po yung ating activity. So, kumpleto na siya doon. Mapapractice nyo yung invoicing, yung bills, ganyan, yung categorizing. Yung activity na yun po, nandun na po siya lahat. Okay? So, yung may iba lang. Saka may dadagdag ako, kasi yung landscaping natin, wala siyang payroll, di po ba? Kasi puro contractor yung employees niya, contractor. Magbibigay lang ako ng report ng isang payroll para kung paano natin ipapasok sa QuickBooks. Okay? Isasabay ko na rin sa susunod. Okay. So, yung activity ngayon plus yung sa payroll, isasabay ko na. TL? Apo, Apo. Bali, isang ano na lang po ba? Isang Monday na lang po ba? Or dalawa po? dalawa or tatlo po. Okay. Sige po. Apo. Thank you po. Apo. Kasi next week, discuss natin yung activity. Okay. Tapos yung susunod is yung PayPal. And then yung last is yung QBO certification and partner ng QBO. Ayun po. Yan. Bali, tatlong Mondays pa. Okay. So, okay po. May questions pa po? Okay. So, anything na questions regarding activity or past lessons po? Okay. Para ma-address po natin. Yan. May questions pa ba sa chat? TL, pwede ba mag-direct message sa inyo po pag may question kami? Okay lang po. Apo, Okay kasi lang. pagka halimbawa gumagawa kami ng assignment tapos mayroon kaming question na parang kailangan na mayroon agad sagot, pwede po mag-direct. Okay po. Wala po problema. Basta ano po, naka-online ako at nakita ko yung message yun na ano ko naman. Usually online nga po ako ng 1 o'clock hanggang 12 ng gabi. Ayan. So, Sige. okay Thank lang you po, TL. okay. May nagtanong po, TL, kung may catch-up daw po. Kasi na-cancel po no Sunday. Sunday, sorry po kasi hindi tayo makakapag Sunday dahil may kasabay pong AC. So, kasi sayang naman yung mga nasa scheduled AC na yon na hindi makaka-attend. Okay? Kaya po, maglalaan na lang po tayo ng isang session for next week. Gagamitin natin yon para dun sa activity. Instead of Sunday, yung Monday na lang po. Okay? Para wala tayong mabanggang AC. Kasi ayaw naman natin na magli-leave sila dun sa AC nila tapos just to attend yung ating QuickBooks. Okay? So, stick na lang po tayo dito sa Anyway, may one session naman tayo for do sa activity natin para lahat maka-follow ng ating activity. Okay po. Right? So, meron pa pong question. Okay? So, if wala na, okay? So, asa naman yun?
Stop share ko na. Asa na ba yun? Hindi ko na naman makita. Ayun. Okay. Stop share. Okay. So, ayan. Wait lang po ah. So, yung attendance po natin paki-fill up na lang kung sino yung hindi pa nagawa ng attendance, nag-answer ng attendance natin. Paki-fill up po. And then yung nasagot na po ba lahat yung nasa chat box? Hindi ko lang kita yung iba. Okay. Wala na po bang pending, Miss Fred? Pasuyin naman po. Yan, ito-time in lang ako. Okay, kung wala na po, mag-picture na tayo. And sino po yung ating... Okay, so remind ko lang po, yung mga nag-volunteer ng prayer. Okay, pa-PM na lang po tayo. Pa-PM na lang po ako para magagawa tayo ng group chat natin. And then, bibigyan ko kayo ng isang kumbaga appreciation. Papakita ko lang yung workflow ng buong tawag nito, QuickBooks. Okay? So para at least may kayo overview kung paano gawin talaga. Okay, yung mga clients na nasa akin since we are small group, yung mga nag-volunteer na nagli-lead ng prayers po. So, yun po yung aking gift sa inyo. Okay. Small group and then gagawa tayo kung kailan tayo mag-zoom para maipakita ko yung flow para at least ma-experience niyo kung paano yung libro ng isang client. Okay. So, ayan, teka muna. Okay. So, okay. So, sino po yung mag-lead ng ating prayer ngayon? Okay. Ready na lang po bago tayo after ng picture natin. Okay. Ayan. Okay, so ready na po, magpipicture tayo muna. Alright, so 3 pages lang naman. Mabilis lang to. Okay, wait. So, sana naintindihan po, no? Panoorin nyo na lang po yung replay para masundan nyo po. So, mamaya i-upload ko na yung ating activity na ginawa kanina. Okay. Ayan. Okay, ulit. Okay, so, okay, ready po. Smile. Ayan. Okay. Okay. So, save. Lang po sisave ko lang. Ayan. Okay, page 2. Page 2. Smile sa page 2. Okay. And okay, next, page 3. Page 3. Okay. Here we go. Ayan. Alright. So, sino po yung ating prayer master for ating closing prayer? Ako na lang po, TL. Okay. Sino po yan? Okay, pa-PM po ako nung mga nag-lead ng prayers natin. Okay.
So, go ahead po. Sino po yung nag-volunteer? The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. And let's bow our head. Dear God, thank you sa lahat na learnings namin sa araw na ito mula simula at bigyan niyo po kami ng lakas na loob ang bawat isa na masustain ang pag-aaral na ito hanggang sa dulo, dear God. Bigyan niyo po ang bawat isa ng wisdom para lahat po ay ma-absorb namin sa sarili naming kaalaman, maraming learnings na naintindihan po namin lahat at magagamit po namin ito sa future client namin, dear God. Praying for very understanding client kung sino man po sila at please allow us to prepare through this learning na maibigay namin ang best namin to serve that client. We ask this through your name, in Jesus' name we pray, amen. Dear Father, Son, Holy Spirit. Amen. 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 Alright, so thank you very much po. Okay, I'll see you again next week. So kung may gagawa po ng activity, PM na lang ako. Okay. So thank you po.